mo ng Pilipinas, sinisira ng Pangulo, sinisiraan ng lahat-lahat dito, at inaangat ang sarili niya. Tinamaan dito si Sarah ha, sa sinabi ni speaker ha, sabi niya, and as your speaker, I will be here. Not just to preside, but to protect. Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos, gaya ng ama ng tahanan na hindi natutulog kapag may bagyong papasok. Babantayan ko ang ating kapulungan. Sisiguraduhin kong walang bubong ang babagsak. Galing, maprinsipyong tao, matapang. Yan ang gusto ko. Yan talaga ang gusto ko. Pwede siyang pumalit no, sa ating Pangulo pag wala na ang ating Pangulo sa 2028. Pwede talaga. Overqualified talaga si Speaker Martin Romualdez. Matatag, matalino, maprinsipyo. Yan ang ating Speaker Martin Romualdez. At professional, mabuting tao, hindi nangungontrata ng killer, hindi palamura, professional, statesman, mabuti ang asal, diba? Pinalaki ng tama ng magulang. Yan ang ating speaker. Okay, ano pa? Sabi pa niya dito, sisiguraduhin kung walang bubong ang babagsak, walang pader ang magigiba, at walang miyembro ang mapapabayaan. Kahit anong bagyo at baha, hindi tayo susuko. Titindig tayo at hindi panghihinaan ng loob. Kasama ninyo ako sa pagsalubong ng bagong araw. Yes! Galing talaga. Ang ganda ng kanyang speech, guys. Ang ganda, no? Ang talino talaga ng speaker natin. Sabi pa niya, our work as legislators is both constitutional and moral. It is through the laws we pass and the accountability we uphold that we protect rights, promote equity, and shape the future of our democracy. Bawat batas na ating ipinapasa ay salamin ng pangarap ng bawat Pilipino, mula sa estudyanteng nangangarap sa manggagawang lumalaban hanggang sa pamilyang patuloy na umaasa. To my fellow representatives, thank you for your continued support and your unwavering commitment to public service. To those who have offered different views, I thank you as well. Your voices enrich our debates and fortify our democracy. Diba? Galing talaga ng speaker. Hindi kahinaan ang pagkakaiba ng opinyon. Sa kongresong may respeto, ito'y pinagmumulan ng talino, tapang, at tunay na pagbabago. As your speaker, I reaffirm our common commitment to be a house that is transparent in conduct, firm in principle, and responsive to the needs of our people. Ganda, no? Galing talaga. We shall lead with competence, legislate with compassion, and govern with integrity. Galing po, no? I thank His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. for his continued trust in the leadership of this chamber. The House of Representatives stands ready to be your reliable partner in building a bagong Pilipinas. A nation that is inclusive, resilient, and grounded in justice and opportunity. Galing talaga. And to our beloved Filipino people, you are not just our mandate. You are our mission. This house is your voice, and we are ready to speak up, stand up, and act in your name and for your future. Ang kapulungan na ito ay boses ng taong bayan. At kung boses ng taong bayan ang ating dala, tungkulin natin ito'y gamitin para sa kanilang karapatan, kabuhayan at kinabukasan.
Let this be a Congress remembered not only for the laws we pass, but for the lives we change. Not for the battles we fought, but for the truth we stood for. The judgment that matters most is not that of any single court, but of history and of the people we serve. Oh, galing talaga. Mabuhay ang kapulungan ng mga kinatawan. Mabuhay ang sabay ng Pilipino. Maraming salamat. Yes! Ang ganda. Super. Ang ganda ng kanyang speech. Ay, mga kaibigan, no? Napakaganda ng kanyang speech. No? Mga kaibigan. So, yan po guys, no? Yan po. So, kitang-kita na the leadership, no, of Speaker Martin Romualdez, mga kaibigan, ay may resulta. Hindi mayabang, pero tumatatak sa isip, sa puso ng mga Pilipino. Hindi madada, pero maraming trabaho ang nagagawa. Hindi naninira, pero naipapakita sa galing ng kanyang mga nagawa kung gaano kawalang kwenta ang mga naninira sa kanya. Ibig sabihin, mga kaibigan, ang ating speaker, hindi na niya kailangang manira eh. Hindi na niya kailangang itaas ang sarili niya. Kasi sa kanyang trabaho, sa kanyang achievements, accomplishments, lumalabas ang kanyang performance na maayos, malinaw, malinis, at talagang epektibo. Samantalang yung isa, kailangan niyang manira, kailangan niyang iangat ang sarili, kailangan niyang siraan ang mga kapwa politiko, at kailangan niyang hilahin pababa ang mga politikong ito para iangat ang sarili niya dahil nakikita nitong VP Sara Duterte na wala namang mag-aangat sa kanya eh. Nakikita ni VP Sara na wala namang mag-aangat sa kanya, so siya na lang. Kasi wala namang nakikitang maganda sa ginagawa niya. Biruin mo, Vice Presidente ka. Yan ba ang bagong mandate ng Vice Presidente? Yan ba ang bagong job description ng Vice Presidente? Ang mag-world tour at manirang puri? At ang lumaya sa ating bansa kapag may mga dilubyo? Yan na ba ang bagong mandato ng Vice Presidente? Di ba? So, mga kaibigan, dyan po tayo nagtatapos, no? Sa atin pong live. No? Maraming po salamat. At shout out po sa inyo, no? Ingat-ingat po kayo sa lahat po ng mga ulan, pagbaha. Sana ay wala na, no? Sana ay matapos na ang lahat ng mga dilubyo, no? Pag-ulan, pagbaha na nangyari sa ating bansa, no? Sana ay tumigil na, no? Para kawawa naman natin mga kababayan. So, mamaya mga guys, no, babalik na lang ako mamaya for another live. Pag-uusapan po natin ang SONA ng ating Pangulo. Bye-bye! Salamat po! Admin Rich, komentarista.